kaigsunan. Kamo diri sa paybay, gidapit ko kamo. Palihog bugtuasan ng inyong sista hour kanang inyong pagpahulay. Kay niya ay makapagmata ninyo ang kamaturan. So, adi pagbukas, ihatag na mo sa unang musulti o manabi nga mo patinaw sa kamaturan. Sugatong ka mo sa atong paisano kaniadto taga-puro. Pero kaniadto, dili ni siya, taga-minlan ni siya. Pero karon ang iyang kasing-kasing naanat tipik sa puro. Sugatong na to si Brad Lloyd Sismar. Salamat kayo, Brad, sa imong ayo-ayo paghilo na sa kuan ba, maayong pagistorya. Siguro kita-kita man halos diri tanan nakaila na gyud siguro mo nako. Na istorya na sa nako ninyo ang kaagi nako nganong naabot ko diri. Wala sa ko magtuo na ako diri. Basta ko may expect mauban ko ninyo. Kay bawa na gyud mo nga unsay habi na ko matag Sabado o Domingo tuwa ko sa buwangan. Ako lang share sa Brad. Una ko mo kuan. Wala ko mag tuo ani nga panahon nga gunit ko sa microphone, nabasa Biblia. Nagtuman ko sa mga sugo sa Ginoo, siguro ilang gingon nga ilang gingon gitawag ko sa Ginoo para ani. Kay siguro nakaingon sa ko masin tinuod kay taw-taw naman jud ko na mo tubungan niya wala sa jud ko maibog. Sa inom sad control akong anak gani ingon taon nga pa una layo kita ni manhubog ko ganahan na ang anak mahubog ko. Ita nga kay padayon kay kaning akong kuan karon na share ninyo no mo ngay nani ko kay sa panahon nga wala jud ko yalamag sa Biblia sakit kayo ang istorya sa usa ka protestante sa kuha katong yung di na ako makalimtan nga kamong mga Katoliko wala mo yalamag sa Biblia. Ultimo mga G, magpangaon, magtudtod kinsay mga G. Ba? Ikaw lang, pero nga ay like reliyon. Risog no pa. Sa kalan samahan sa anak, pero anong uros, sa kalan samahan sa anak, ayaw ang istorya. Indot sa nila, da. Sumaw to nga, ato nga time, nagtuon diyog ko, pagkatuon na nako, wadyo ko yung nakatugkad, pero kabalo diyog ko nga, ang tinuod nga simbahan gitukod ni Jesus Christ mao ang Katoliko. Walay laing simbahan Katoliko. Kana sila igor na sila nagangkon. Okay? Karon sugdon ako ang akong topic kabahin gini sa Sabat ang ako kay maoy akong na-master kay pirmi man ako makatubang ang mga Sabadista. Manakit na lang ko niya akong kamot sig tulpok sa cellphone kay pirmi man ako sila ka argumento. Okay? Akong sugdong yun. Para sa Ginoo, duha ra ka klase ang tao, di ba? Sayon man ta. Kung iyo ra gyud og hintil. Sa panahon ni Moises, sa iyang balaod, kitang mga hintil, di ba? Wala gyud tay labot sa kaluwasan. Ang mga Hudiyo ra gyud mga piniling katawhan, sila ra. Wala tay labot. Diri sa Exodo 31:13 sultihi ang katawhan sa Israel nga kinahanglan tambon ninyo ang akong adlaw nga ipapahulay kay mao kini ang ilhanan tali kanako ug kaninyo sa inyong kaliwatan aron kamo masayod nga ako ang Ginoo mao'y nagpili kaninyo aron mahimong akong katawhan. So ang taga-Israel gyud ang giingnan, klaro jud kay tanan diri, wa tay labot, di man taga-Israel. Sa Old Testament gyud sila ra gyud ni kitang mga hintil wa gyud tay labot. Ang piniling katawhan sa Dios mao man si Jacob. Si Jacob kaliwat man niya no na si tulo ka asa 12 ka banay niya. Ya tulo ba to ya asawa brad no? Tulo niya 12 ka banay. Mao ni si Jacob. Sa Genesis 35:10 ang Ginoo maingon kang Jacob. Jacob ang imong ngalan. Sukad karon tawgon kana og Israel. Busa ginganlan og Israel. So kana day ang Israel karon
pangalan na ni Jacob. Mga kaliwat ra na sila ni Jacob. Dili ta pwede nga magsabat keeper unya dili ta nila kaliwat kay exclusive man nila. Brad no ako sayop na do. Ay na ko nasayop ko brad kay basig magpataka ko ba naka-record ro ha. Sige. Ani mo ba yung Ginoo sa ano ni Jacob sa Genesis 35:11 ug mingon ng Dios kaniya, ako ang Dios nga labing gamhanan, panganak ug daghan. Panganak ug daghan mao na sila perting daghan ron. Makabaton ka og daghang mga kaliwat ug mga uban kanila mahimong hari. Mudaghan sila pag-ayo ug mahimo silang nasod. Mao na sila karon nagaway-away sila ra diha na. Di ba? Mga nasod ra na sila murag isig-igi ra ba? Ang Israel ilang gitabangan bisan ila nagkatabang sa Israel pero wa gyud sila kalumpag sa Israel kay pinili man gyud ang lugar sa Dios. Man gyud na diha. Sila na antod kay karon away-away gyapon sila. Pero imo yung subayon sa Biblia para igsuon na sila kaliwat ra. Sukod yun pagsukod. Nag-igihay ba? Murag igihay. Mawitaw tong nag-joke ko sa akong brother kabi nga si Mano, nindo gining utang ato ibilin sa atong anak ro. Kay way awayan, magtugtod pa na sila. O di ba? Ya kanin nasod pud ang ilugan nila. Di hantod karon wa gyud mailong nila ang Israel. Ang kanang mga taga-Israel, sila man ang mga nagbalaan o adlaw nga Sabado. Tungod sa ilang pagkaulipon sa Ehipto, mo nang adlaw nakagawa sila. Mabasa na nimo sa Exodo 13:3. Si Moises mayngon sa katawhan, hinumdumi ninyo kining adlaw, amoy inyong pagbiya sa Ehipto. Diin kamo naulipon, kay gipagawas kamo sa Ginoo, pinaagi sa iyang talagsaon gahom. So sa ato pa kanang adlaw nga Sabado, wa na nila pakalimti. Adlaw na sa ilang kaluwasan pagkaulipon sa Ehipto. So kita sa mga Kristiyano, dili na to kalimtan ang adlaw kano sa tagiluwas, Domingo. Mao nang Domingo gyud ang ato ang main nga simba, pero pwede ta magsimba bisan kung sa adlaw. Pero para sa ato ang pinaka kuan gyud nga simba, pinaka importante Domingo kay adlaw man na siyang pagkabanhaw. Mabasa sa nimo sa Salmo 118 24 nga this is the day that the Lord has made. We will rejoice and we glad in it. So, unsa man ang adlaw? Adlaw nga Domingo, giluwas ta sa Ginoo. So, mo nang di ta magapila-pila ng Sabado kay wa man ta maulipon sa Ehipto, di ba? So, giluwas ta Domingo paglansang sa Ginoo sa krus niya, nabanhaw siya Domingo, di ba? So, wa man gyud tay labot sa una. Kaniadto nahimulog kamo kang Kristo kay mga langyaw man kamo ug dili sakop sa iyang katawhan nga pinili sa Dios. Wala kamoy bahin sa mga kasabutan nga pinasikad sa kasaad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Nagkinabuhi kamo nga niining kalibutan nga walay paglaom ug walay Dios. Apan karon nahiusa na kamo kang Kristo Jesus. Kamo nga kaniadto layo sa Dios karon nahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Kay si Kristo gayud mao ang atong pakigdait. Gihimo niya ang mga Hudiyo ug dili Hudiyo nga usa na lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang kamatayon, giguba niya ang paril sa panagbingkit nga nagulang kanila. So sa ato pa sa kan Jesus Christ naman ang episode 2 nga rin sa 15. Iya na din gihiusa ang Hudiyo ug Hintil sa panahon na ni Jesus Christ, wala na pinalabi. Kay giusa naman niya sa panahon ni Moises, ang pinalabi ang mga Hudiyo. Pero pag-ari na ni Jesus Christ, sa episode 2:15, gihimo niya walay dili ang balaod sa mga Hudiyo. Lakip na ang kasuguan ng mga kalagdaan niini. Aron gikan sa duha ka kaliwatan, mahimo ng usa ka bag-ong katawhan. Ug ingon makapot ang pakigdait. Wala no? Gihimo na niya walay dili ang balaod sa Hudiyo aron kitang mga Hintil maapil ta sa kaluwasan. So wala na paril nga nag-ulang. So pwede na ta nga ang Hudiyo Hintil wala na. Pwede na ta musukol nila kay apil naman ta. Ay pero joke. Pero aron mahiusan yun ni Jesus Christ ang iyang katawhan. Mahimo gyud ta mo sa
Sabat keeper man gyud na siya. Iyang religion kay Judaism. Wala man na siya dawata sa mga Judaism. Nagtukod siya og iyang simbahan. Mabasa nimo sa Mateo 16:18. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, sa ibabaw niining bato. Tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon, dili gayon makabuntog niini. So, kuan kay no? Nagtukod siya og iyang simbahan kay wa man siya dawata sa mga Sabbath keeper. Kung gidawat pa ni siya, may siguro kita Sabbath keeper ta karon. Unya kay gisalikway man ni siya. Ipapatay man gani ni siya sa mga Sabbath keeper kay nasuko niya. Mateo 26:3 nga sa 4. Ilang ipadakop kay ilahang patyon. Sa pagtukod niya ang simbahan, dili makumpleto kung wala siya sinaligan. So, sa Mateo 16:19, iyang ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingarian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug unsa imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab sa langit. Sumaw ni siya atong pangitaon kinsay nagda sa yawi sa gingarian sa langit. Di ba? Dili ta mo pila na mga nagsuri-suri moingon nga gisugo sila. Nasad sila ilang yawi. Nya anong naa sila yawi nga usara mi gitagaan og yawi, wa man ingon diri nga tagaan sa tamo. Og iinyong yawi ang magtukod og inyong simbahan. Kana sila gabupot ra na sila gilaha. Wala na sila subuha, di ba? Ug ato sa ma-prove yun nga ang Ginoo wala na pinalabi. Sa buhat 10:34-35, si Pedro mingon, karon nailang na nga ang Dios walay pinalabi. Ang mahadlokon kaniya ug nagbuhat sa mataron, iyang dawaton bisag tagadiin pa siya. Oh, di ba? Klaro na kay tanan. Bisag dili ta mga Hudiyo, dili ta piniling katawhan, mga Hintil ta, apil na ta sa kaluwasan. Manang sa Old Testament, di ta magpabiling diha kay wa man tay labot ana. Labot ta sa 10 commandments, apil man gyud na kay ining mao man gyud sugo, mao man sugo sa Ginoo, mao man divine law. Wala exemption na. Pero kanay nga mga langga, mga Sabadista, ilang yung ipugos ang Sabado. Nga apil ko no sa napukasugo. Imo pangaton, hay man, away kahatag. Kaya, ay mo, kangkuan, taas na kayo gagawin to ha. Mutuig na lang mga kahatag. Hangtod karon. Pero ang sige rin na sila angkon, nga na ay mabasa nga Sabado. Ayaw mo ba ilala mga pastor nga gasuri-suroy, bisag sakit ni mga pastor ha, nasuwat man sa Biblia. Sa Isaiah 56:11. Mga hakog sila ug dili gayon sila matagbaw. Mga magbalantay sila sa karnero nga walay mga alamang ug nagtinguha lamang sa sila sa ilang kaugalingon nga kaayuhan. Sinan ka na magsangyaw-sangyaw sila. Ilan na din na. Di para na silang kaugalingon ya ingon pa ka nga luwas na ka. Luwas na ka. Makaluwas kuno sila. Iya sa Isaiah 56:11, mga hakog man lagi din sila. Dili ako nagingon na ni mga pastor ha, sa kuani. Ani sa Isaiah 56:11. Kaya gisugo yun sa pagsangyaw sa maayong balita, walay lain ang mga apostoles. Kunya mga apostoles, dili man gyud to sila malalis, mga pare gyud to sila. Kay si Jesus Christ, babasa nimo sa Hebreo 3:1, siya ang pangulo nga pare. Kay pangulo man siya nga pare, sa ato pa, ang iyang mga ginsakupan, pare usab katong 12. Kay dili man pwede ang 12 mahimong pastor. Kay ilang ang pangulong pare si Jesus Christ man. Di ba? So dili gina sila maka-trace back sa kasaysayan sa 1st century. Kay kana sila nitunghala na sila pag 1517 panahon ni Martin Luther. Nanungha mga pastor, nanay mga pastor pag 1517. Pero pangkunon sila na kunoy pastor sa una pag 1st century. Pero imong pangutanon kinsa man walay kahatag, di ba? Oh. Mabasa ni diri sa Mateo 28:19 ngadto sa 20. Tungod niini sa iyang tungod niini sa inyong pagpanlakaw himuha ang akong
mga tinunan ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi nila sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. Tudluin ninyo sila sa pagtuman sa tanan kong mga gisugol kaninyo ug hinumdumi. Ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Grabe no? Ang simbahan nga gitugod ni Jesucristo, ubanan yun ni hangtod sa katapusan sa kalibutan. Buot pasabot, wa gyud ni katapusan kay mura man gyud. Di man gyud ni matapos ang kalibutan. Ang tao gyud matapos. Sumunang maninguha gyud ta sa atong kaluwasan. Ang itaon nato ang tinuod nga simbahan, katong yung gitungkod ni Jesus Christ. Ayaw mo pa na mga bagkoron. Kanang SDA, natugod na nila ni Ellen G. White pag May 21, 1863. Di ba? Kunyang imo na itandi sa tanduay mo siguro na ilang sige, makabasa mo po sa magbuwang pa mga tanduay ninyo. Ang tanduay, 1854. Di ba? O iya, sige sila pa yung mga palahubo ko ng Katoliko. Wala pa mo, nanay palahubo. Di ba? Mauna yun ang sige, bira, Katoliko, palahubo, sugar roll. Dili na yan pilang himabay. Kaya ba, sila mga himabay sila, nakita kay, loyal, manta sa tuwa asawa, di ba? Loyal lang sa ako asawa, kadungog pa na, kabaw na siya nasiyar yun. Di ba? So karon ipalayon ako. Kay nag-iskon mga pare, no? Kay ka na sila ilamig isupak ang apostolos ko, no? Dili pare. Kung pangatanon sila, dili pare, yung saman, pastor. Di sa sila mutingog. Pero si Pedro niapon siya. Roma 15:16. Gihimo akong sulugoon ni Kristo. Si Pablo ni angkon siya nga, gihimo akong sulugoon ni Kristo. Jesus aron pag-alagad sa mga dili Hudyo. Nag-alagad ako ingon nga pari, klaro kayo. Nag-alagad ako ingon nga pari aron pagwali sa maayong balita. Nagikan sa Dios aron mga dili Hudyo dawaton sa Dios ingon nga halad nga gibalaan sa Espiritu. So pari do, wala dili sila pastor. Ana, ayaw mo pa ilan sa pastor ha? Isaiah 56:11, wala na sila panalabutan. So, dayo ko. Sa kanang ilang claim, maingon may sauna, maingon niya ko, asa mababasa ang pastor gisugo sa Ginoo sa pagpangyaw sa iyang pulong. Gamit sila sa episode 4:11. Mao din nilang gamiton kay na may mabasa pastor dire. Pero pasagton tamo aning anong na pastor ni siya nga dili sila. Sa episode 4:11, ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa maayong balita, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo sa ato pagigasahan yapon ang pastor. Pero pastor ni nga nag-alagad sa tinuod nga simbahan. Dili ni siya pastor nga nagpastor-pastor, nanudlo, nagsuroy-suroy. Nga, ang ibang tudlo, pagdaot sa simbahan gitungkol ni Kristo. Diba? Wala na sila ilang idaot nga ang Katoliko nagsimba o ribulto. Kasi may Katoliko din nagsimba ribulto. Diba? Why Katoliko nagsimba ribulto? Ang tag-iya mo gisimba. Naman ka klase ang simba na to. Simba sa Santos o simba sa Ginoo. Ito na siya veneration o adoration. Kung ano ba sa mga pastor, no? So, kay si Jesus, siya, sa Juan 10:11, ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay, andam sa pagkamatay alang sa mga karnero. So, sa ato pa, ang kanang mga pastor niya, maayong magbalantay sa karnero. Kunya sila nga pastor, nagbantay din na sila sa karnero. Wala na silang magbantay. Kaya si Jesus na diha, si Jesus mo man ang pangulong pari nga maayong magbalantay. So sa ato pa, ang gisugo ni Jesus, dili mga pastor, mga pari. Di ako ilas nga pamatuod yun nga ang pari mo'y gisugo sa Ginoo sa gipadayag 5 Gs.
mo silang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Dios ug maghari sila sa kalibutan. O di ba? Particular ha. Ang pari mo gihimong gingharian. Gihimo mo silang gingharian sa mga pari. So dili gingharian sa mga pastor. Ano, may pastor nga magilad-ilad ninyo, ay di mo pailad. Ingnan ako'y kaingon. Ha? Napatuwa sa mo balay, dulo na mo kailan siguro muna ako, di ba? Pwede na. Kailan siguro muna ako. Huwag na mo doon yung pastor yun. Ingon man to si Bro Lloyd, bana ni Duk Sali, na di ko nami pailad sa pastor. Ay na, huwag masukong mo, ay na, tuwa siya. Ay naman tayo mabasa sa Biblia na ang pastor, huwag na sila subuha. O, di ba? O. Kanya kaning ilang sigpas sa garbo, no? Paman ko'y hirit, kay taas patag time, bro, no? Okay na, bro. Nindot man ni bro. So, kani mailay pa si garbo pirmi sa Exodo 28 ngadto sa 10. Kani nga akong mga pinangga nga mga Sabadista. Sa Exodo 28 ngadto sa 10, hinumdumi ninyo ang adlaw ay papahulay ug himuan ninyo kini nga pasahe nga adlaw alang kanako. Hinumdumi ninyo ang adlaw ay papahulay. Kinsa gitoy nagpahinumdum sa adlaw ay papahulay? Klaro kayo ang naulipon sa Ehipto. Nya man ta maulipon sa Ehipto, di watay lapot ani adlaw nga Sabado, pero naghapon tay pahulay, dili lang Sabado. Apil tani hinumdumi ninyong adlaw ay papahulay, pero dili Sabado kay wala ta naulipon sa Ehipto. Sa 9, magtrabaho ka mo sulod sa unang kadlaw. Di ba? Trabaho ka mo sulod sa unang kadlaw. Kita ang mga Kristiyano, sa adlaw ako trabaho. Lunes, di ba? Lunes na nagtrabaho. Apa nagkapitong adlaw, ang adlaw ay papahulay. Ikapito ko ng adlaw ay papahulay. So sa ata pa, Lunes, hantod Sabado, sa Domingo, ang ikapito, papahulay ta. Di ba? Oh, pero ang mga Kristiyano, kung sama na kung sa unang uyang magpunto, ang ikapito ay mismo papahulay. Asaman? Ato sa buwangan. Di ba? Pero karon ako nang lahion kay di na ta matubuangan. Kay kibon mata ang Ginoo di malipay ana. Di ba? So mao ni klaro nga ikapitong adlaw sa awoy tag Domingo kay trabaho ta Lunes man. Wa man diri ingon nga 7 day of the week. Mores ka, wa may mabasa diri week, wa may mabasa diri semana. Klaro man kay ingon diri nga mo trabaho ka sulod sa unong kaadlaw. Sa ikapitong adlaw mo pahulay ka. Di ba? Klaro kay atong pahulay Domingo pero dili sama ng pahulay mga sabat keeper gid nga tinuod mga Hudiyo. Di gina sila matrabaho. Wa gina sila buhaton. Ultimo pagdagkot sa kalayo dili na sila pwede. Di pwede magawa sa bahay, di pwede magsuroy-suroy. Pero kita kag sa Sabadista, di ba? Anong wala sila asin-bitsin, ana malagi mamalit man. Nya adlaw nga Sabado. Kung tinuod sila nga sabat keeper, dili na siya pwede. Hilaw sa ko sa Jis. Apa na ikapitong adlaw nga ipapalay, inyong igahin alang kanako. Ang Ginoo nga inyong Dios ayaw kamo pagtrabaho niining adlaw. Apil ang inyong mga anak, mga ulipon, kahayupan o ang mga langyaw. Klaro kaya? O ang mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. Sa ato pag-apil ta, kung tuwa ta sa Israel. Kay Israel may kitagaanan ning adlaw nga ipapahulay. Mga langyaw man ta, di ba? Nga nagpuyo sa inyong lungsod. O nya na mata sa kamotes. Dita apil ani, di ba? O particular ani pero ato ni sila kanibati maayo sa kay lusot-lusot ay. Pero wa sila daganan kay din sila kabawas dire. No. Pero kamatuoran ni ato di man ni ato pagpamutbot, di man pareha nila. Debate. Gamit pa mga bangkag nga bersikulo. Ya kita sa taong nga baguhay pamaigking sa tao. Tani. Pero sige lang kay subayon yun. Daog sila sa pagpamakak pero sa kamatuoran di sila kadaog. Amen. Oh, grabe nga sugo. Exodo 35 1 ngadto sa 3. Gitigom ni Moises ang tanang mga Israelita ug iyang giingnan. Kinsa gitigom? Israelita, wa kita giapil. Mao kini ang gisugo sa Ginoo kaninyo. Himuan ninyo ang inyong bulaton sulod sa unong kaadlaw. Apan ang ikapito balaan adlaw alang kaninyo. Ug usa ka adlaw ipapahulay nga gigahin alang kanako. Na magtrabaho kini adlaw. Ang trabaho kini adlaw patyon gayon. Ayaw pagtrabaho bisan gani sa paghali o kalayo. Diha sa inyong balay sa adlaw nga ipapahulay, o di ba? Sa ato pa di pwede maglungag bisag adlaw nga ipapahulay. Di ba? Ya, nakatuman ka sila ana.
Ya, mahira ba kayo mga away nato nga kita po mo magsunod sa malaod sa Ginoo, malaod na tanan. Katoliko pagano, Katoliko, pero wa man sila mutarong og sabot ani nga giingon. Mo na ko mga brad, daghang kayong salamat inyo. Salamat po, salamat. Amen. Nagkatarapat kayo sa imong pamahayag, Brad. Amo kinigiisip nga na kung iwag sa among nagduhiraw nga pagtuo. Ug ang ako lang ika-suggest no nga hunahuna, kung pananglitan dunay mo bisita sa tagsa nato kagalingon aron magpadayag sa ilang pagtuo, ayaw lang pagtubay. Kay lupigon gyud ta sa maong lantugi sa katarungan. So dili lang kita mo entertain kay wa man kita kasayuran. So aron sa pagpatinaw, pagdugang sa atong impormasyon nga atong nabati karon, ihatag tamo sa atong usa ka igsuon si Brad Manuel Sustino. Sugato na to sa masipang pakpak. Wa ako magpaabot kay mo panulon kay naglain ra ni kabuhi nako. Ay kalawin sa Ginoo murag kanang nakigamigo ng CR nila nako dire. Ang ano mao nga gitagaan ako pahat isip mga sulugoon kita sa Dios. Ato gini ipaambit ang atong nagkadaiya nga tinigong gikan sa kitasan uban sa kaluoy sa balaang nga espiritu nga itagaan ta og ginagmay ng mga ginagmay ra gud ni kay ang ato dili ginato ayo ikumpara ang katapos kung usay na nato murag gini ato mga mayong hapon sa tanan, labaw sa tanan sa mga taga-diri sa City Paypay, mga lakad diri diri gamay ra man sila diri mga lakad nga taga-diri. Unya labi na sa ato karong bisita nga ang atong pinakam banggitan nga magwali. Ngay na ka nga bisag matakdan na tayo sa kuya mo na lang ba pero kada tanan dili nato person. Ha? Mga salamat kayo nga niata karon uban ni Brad Paul Alima o sa amo sa mentor nga si Brad Yoyo Gonzaga nga mo'y amo nagiya sa amo apologetic si Matang Pernis. Mga ako muna ko topic nga gamay tungod kay nakasinati ko niini kabahin ni Anton iduo ko sa isuon ako nga nagpasakiton uni ang bana kay sanglit lahi man silang tinuruan dako magayon siya krusipik nagapangutana ko niya pwede ba mangutana ay nagkasuko nga nang nagsuot man ka ni anang kuros nga dili man mo mangurus dili man mo mangurus maso pa nakaila ka ba mga na kinsa na nagpitay anang kuros nakaila ko siya amo ko na ang Ginoo nga nagpasakit salit kay mo ka na ang Ginoo nga nagpasakit pero giunsa man nimo siya pag-ila nganong imo mangitalikdan ang iyang saan nga ang iyang saan nga magtukod siya og iyang simbahan magtukod siya matong pa niya sa Mateo 16:18 nihatag niya dito ang katungod kay Pedro niya diha sa siya ang ulo ug ang simbahan mo ang iyang lawas kung ang ibiya sa iyang lawas ang simbahan ibiya ka niya o baka ibiya ka man sa to pa usabay po pasabutin ibiya ka man sa iyang lawas mo ang iyang simbahan sa to pa nagkikompetensya na imo sa atong Ginoo nga naman iyang gitukod nga magtukod-tukod naman mo inyo mga buhato na mga kaigsunan ni Kristo kato ako igsuon sumo kayo ang iyang panagbuhay sa akong paguli gani uban siyang pamilya murawa na kayo siyang tarong panimuot nako pero basta ka ako igor
higayunan sigon sa akong nakatunan nga hinanglan kini nga ako kini isulti nga dili kini nako tabuan ipadayag ko ng kutob sa akong mahimo mo sakit nga nag-iskop malagi og cross pagpuros nga kini wag yun nila hibaw ug usa gilintungan ay nini kay diya sa 1 Korinto 1:18 kung atong tanaw ng sistema kana alang ni atong mga tao nga namiya niya sa pagtuo ang krus binuang alang nila pero alang ka na ito nga nagatuo ang krus dahon sa Diyos mga di ako na siya tanaw pero dili ko mapanik kaya dili ko mapagin ko kayo halas di kayo nini mga teksto pero at least nga doon na ito atong ikapanat kung aduna gyud magpa sungag-sungag na to. Mga nining tanan, angay na to minumnaman, nawaganay ko magbahom, nining akong pag-ari karon uban ni Brad Paul. Nga tagaan ko o katungod nini upahat, kay medyo labi na ka naglain in ako tiyan. Nagpalit ko niya tapos di ayaw ko. Mga ini karon upang ini tae karon ini kabrama ko ini o kasi pamaagi lang siguro ni sa Ginoo kung unsa pagyud ang ako katakos musugot pagigong sa dili hain na mato hinuon iali og magyabang ninyo kun ini pero dira ayaw ko wala ka dira kaya ba siya nagpuho nga nagpatuloy ko pala kini mo ang akong gisgutan siguro sa una ako nga topic ng istorya ang krus mo ang timaan sa pagpaubos o pagpanubos ni Kristo sa katauhan o sa simbolo sa kugma o gabong sa Diyos mayroon nga ang kahoy o bitin mo ang simbolo sa kadautan sa tanaman sa Eden ang krus o ang lawas ni Jesus na ginansang sa simbolo sa atong kaluwasan mo nga nining tanan duha ka matang argumento nga si Kristo maglansang sa krus o ang bitin dito sa paraiso sa Eden apan kining bitin nga gisgutan nagpabilin ba kining bitin hangtod karon sa mga klase sa bitin nga nagpabilin hangtod karon sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi kining bitin nga diin musik matratasin wa igong rason kini atong magkaigsuunan nga diin bisan sa social media yan uhod nila sa paghiyatak pagdaot ang atong pagturunan mo ko na sila mga bitin nga diin naging argumento diya sa atong mga tumahan dili gali ilang mga unang mga pagsupag alaw na ito binugnawan o basiran ang Galacias 3 versikulo 13 kay tinungaw ang gipitay sa kahoy tinungaw ko na ang gipitay diya sa kahoy muna yung versikulo 13 versikulo 6 nga napatikan ang ilang kamot yato ang ilang agtang mo kini ang magsisimba sa mananap nga mapintas kini kanato mo ganani tayo mapadayon ta para atong yung basiran o kung sa ilang isip kung sa ko'y tubukan nining ato pagtulungan o kung saan ato sa pagpanilipot kadili tapos sa rasay sa ato paghatag o saktog yung tulong ini busa ang magdawat sa krus na ilang timaan sama rasa ipasinukan nila ang pagkatinungro ni Jesus na ibitay sa kahoy muni ang mga kaigsunan ko ni Kristo na mapanayon kita o ang migamit sa pagtimaan sa atong kamot o sa agtang mo ang katutukan mo di ay nga angay nato mahibawan nga diin kita nigamit ini sa ngalan sa Anak sa Anak o sa Espiritu Santo mo nini ang paghatag nato o kahilunan sa simbolo ni sa krus mo nga matong pa niya kung ang imo kung amahan mahulog sa lubi
diya sila nagpalpak niining ilang argumento. Tungod kay niining higayuna, aduna kayong kitay igong ikasagam niini. Sa pinadayag 13 versikulo 16 ang ipatik sa kamot sabta mao ang sangalan. Ang ngalan sa manap na mapintas, dili ka na pagpanungo kaysa pagpanguros ang nilitog nga timaan mao man ang sangalan sa mga nagsanak ug sa Espiritu Santo. Mao nga ang atong pagpanguros mga kaigsunan ni Kristo, dili kini nato angay kauron. Kaya doon ako nabatingkan sa unang na panahon sa mga pagkatong taga-norte nga alagan iyang ikaura ang pagpanguros. Saglit kay kato siya magbinantay, magbasagay o buto. Kaya di ba to siya maka nilaki. Masya kayo mo, ganahong siya. Mulang itistingan siya sa Ginoo o niya tagay o respeto na ang pagpangulos na mo kini ang pinaka atong yun saingan ang pinaka una nato nga gamitong sa dayon ang lugaw. Bisan pa kung nilipat ang kapo, gamitong nato ang pagpangulos kay naaman ang nagsimbolo sa ngalan sa manong sanag o sa Espiritu Santo. Mao nga nining tanan mo panayan kita mga kaigsunan ko ni Kristo diri dunay timaan sa angtang kay ang nag-ingon ng Dios ubutang ang timaan diha sa angtang sa mga tao. Sa atong paniay kung nagitimaan kay ibutang sa angtang timaan dinhi sa di ba doon namatay ginagmay ikan diri sa angtang diri o ngari sa ginagko mo na siya na nagsimbolo ka na siya diha sa aton pag atang nabasa na ito na si Ezekiel 9 versikulo 4. Mapanayan kita ang punaan sa angtang ang ngalan niya timaan sa angtang di pahibalo sa Biblia. Biblikal niya gini dili makaingon ang atong sinimang kaigsuunan nga atong lang kini tinumutumo, atong lang kini bunugbog. Biblikal niya gini sa pinadayang mabasa na ito na sa pinadayang 14 versikulo 1 nga nagbatong sa iyang ngalan o sa ngalan sa iyang ngalan mag-isulat sa iyang angtang. Sa itong panayay usang anakong biblikal diya sa Episo 1 versikulo 13 atong siya mabasa. O mapadayon kita o ang Espiritu Santo pati o timaan usang nila. The word is true by Obreen Pahina 144. Ang timaan sa cross nakita ng Emperador Constantino na maoy nakapanaog niya sa ubat batok sa iyang mga kaaway. Ingon nga gisulti sa Ginoo kini nagkadayon in hoc signos vinci nga niining timaan ikaw makanaon. Mao ang tanan mga kaigsunan ko ni Kristo diya sa pananaon si Constantino usabang kini ka girero na sundalo nga gamay ra yung suralo ikumpara sa iyang mga away. Apan sa ilang nakita dito sa kalangitan nga ang krus nagmanaog kung ngayon siya niini. Mao nga asa na itong nabasa 1 Corinto 1:18 ang pulong sa krus alang kanila nga nagawala binuang. Alang ito nga ito na kaigsunan nga nibuang sa atong pagtulunan binuang nila. Binuang na nila. Apan alam na nato na ginaluwas mao ang kahog sa Diyos. Kahog din sa Diyos kanato ginaluwas sa ato pa kita ni ay magpabilin kita ining gituo ni Kristo nga makaluwas. Dili ta mo adto dito na tinukod og tao alam lamang nga makaimpas sa atong kinabuhi. Kay kinabuhi yun ang tinuod apan walang kita maninuod. Matur pa ni Brad Paul ganiha atong gini siya tinuod. Atong gini siya tinuod. Asa mabasa? Episo 2 versikulo 14 versikulo 16 nga cross mao ang gihimo ni Jesus nga galamiton sa pagtubos. Mao diay ang gihimo ni Kristo nga galamiton sa pagtubos alang sa katuron. Kaya nga naman sa iyang paghimuswang sa sabakan sa inahan na si Virgin Maria iyang naangkon ang tarang nakasakitan o dito sa krus sa iyang pagpitay. Mao ang timaan
ang krus nagkahulugan man sa pagpailaw nato adto ni Kristo. Isip ang krus pagdila ni Kristo. Isip dahil pagdila. Ato ining ipasigarto. Dili nato ikaunaw. Bisag asa kita mo adto, musakay kita, kung mukaon, atong gabiton ang pagpakrus. Atong gabiton ang krus. Mga ato basa, Galatia 6, versikulo 14, kama 17. Halayon ako ang paghimaya gawa sa krus sa atong Ginoo, dinhi gihimaya ni San Pablo. Ang krus, himaya ni San Pablo ang krus. Mao din ang atong siyod. Brother San Pablo Alimaw, mabiya sa iyang pagbuton. Kahit mo, wa may pangurus dito. Kaya wa man himaya adila nila. Di himaya man ni San Pablo, mao nga isang gining himaya. Mabasa nato sa Galatia 6, versikulo 7. Kaya gipadala ako nga pinatik sa akong lawas ang timaan ni Jesus, ang krus timaan ni Hesus Kristo. Mao nga mapunayan kita, di apay gamay nga atong titiun. Mao nga mga kaigsunan ko ni Kristo, nga nining tanan, angay nato pinumduman, nga matang usa ka nato, kita, atong batunan ang atong kalimut. Kay kitang tanan mga alaman, pulos unta kita gidapit sa pagkasipti, katulit pitipitirs. Kay tingali ba yung sukutan hinoon kita, na pinagsuot-suot kuruhay kita nining atong marka, unang tistingan kita watay katraka. Base hinoon ko, sa sunod mga adlaw, doon na kanito magsigig simba-simba na itong ilang kapilya nga way mga santos. Kaya ang simbahan mo wala mga taos, way mga santos, dili ka na iya sa Diyos. Kaya ka na dili masang ilang kauman. Amen? Guys, go! Salamat kung di nagbuto ang akong topic. Salamat, Brad. Salamat sa mga pagtulunan, mga kasayuran ng mga hibawan, nga unta kini malambo, mulipang di sa tag sa namo kakagalingon. O ako sa pahindungan, nga unta, galing, dunay mudani ka nato. Niya kita way alamat sa Biblia, di lang kita mutuway kay pildihon kita. Kung sa pag-ihap nato, dunay uno, dunay dos, of course, dunay tres. Yung karon ihatag tamo sa katulong, muhatag sa iyang panghaya. Sugaton ta sa masipang pakpak, si Brad Yuyong Gonzaga. Ngayong hapon atong tanan. Muna sa tanan atong pasalamatan ng Dios sa nining panahon sa Kwaresma, nihimo kita nining usa ka tigong aron pagpamalandong nining atong pagpakabuhi ning kalibutan nga nagkinahanglan kita sa pulong sa Dios aron mahimong giya sa atong kaluwasan, no? Labing importante. Wala to balik-balikan amo ng Domingo sa Kwaresma ato na lumog ang tentasyon, no? Ni Satanas katos tong Ginoo. Namatag mo na kung tinuod ng anak sa Diyos, himangpahan kining bato. Kasi ito pag itong Ginoo, ang tao dili mabuhay sa paan lamang, kundi sa mga pulong usab sa Diyos. Muna ka na kinahanglan ta, nining gitawag na ito kayusahan karon hapon na. Aron atong sawan, ang pagtulong ng gibilin sa atong Ginoo kay karon panahon na, dili na ni nato niyo na ito nga masinsayong panahon. Kaya mo ang panahon sa atong pagbantay o pagmatngon kung sa itong pagpamalandong kay karong panahon na ilabi na kadaghan ng mga pundok sa mga tinuhaan na nagkalain-lain ang kapanadlog. No? Mula nga kung atong tanaw na matag na itong kabubuton sa Diyos, dili man iya kabubuton na magkadaghan ng kapanong. Kanyang pagkanis kalibutan may paghiusan atong tanan. Diya sa salamang kapundok. Pero sanglit lagi, doon ay may magigsunan na itong nakikong kompetensya sa Ginoo. Nagtukod sila ang ilang
kaugalingon nga grupo. O mo na ito mo karon, mora may mga pugihan yung kaigsunan na to ang mga pundok na nilitinaw ko ni Kristo. Mga pundok na nagpundalang bumikan sa kabubuton sa tao, dili kabubuton sa Dios. Mana nga ninihapon na ato tanan ang nagdala sa husto nga pagtulunan nga mao gyud ang tinukod sa atong Ginoo nga simbahan. Dili ang tinukod lang sa mga tao. Parang ulit. Kung magtuon tag Biblia, nagdepende magid ni kung karon sa gisulti. No? O kinsa nga matawhana ang gisultihan. Sa ilang kapanahonan dili sa atong panahon karon. Muna nahitabo nga daghan nagbasa ng Biblia, patangal ang interpret, nga nahitabo na masaag sa kamatuoran. Parang ulit, gumagis ka ng pagkaon. Kung di mo gudtunan ang balang kasulatan, doon ay tulukot o mga ito makita ng mga pagtulong na dito sa pagkaon. Kaya kung di mo tanawon sa panahon ni Noe, lahi man sa panahon ni Moises, lahi sa panahon ni Cristo. No? Muna nga sa basahan sa Genesis, kung di mo tanawon ng Genesis, Kapitulo 9, 3-4, ang atong mabasa diha na dali daw, kasi may nasibrad doon diha, naisa. Ato gamitan og ingon ta mga Bible chapter and verses aron ato kay makita, no? Dai, broday. Di mo Biblia sa bukan. Ito yung Bible na index ko. Genesis 9:3-4. Genesis Kapitulo 9, versikulo 3 ngadto sa 4. Makakaon kamo sa tanang manap ug sa lunhawng mga tanong. Kay gitugyan ko kining tanan kaninyo aron mahimong pagkaon ninyo. Usa lamang kabutang ang kinahanglan dili ninyo kanon. Og kini mao ang karne nga may tugupa kay ang kinabuhi anaa man sa lubong. So, kung ato ingon ta tanawon ang tibok nga kasulatan, dunay kalainan sa mga pagtulong ni Moises o sa mga pagtulong nga gihatag sa Ginoo ngadto sa panahon ni Noe, no? Nga mahimong kanon ng tanang matang sa mananap. Kung saan ginili, ang karne nga may dugo pa, may ginili. Muna nga, kung magtuon tag Biblia ato makita nga dunay mga hutong nga angay na to manandungan. Kaysa na gihatag ang balawod, lahi naman sad. Kinsa may gihatag sa balawod? Dito sa Israel mo si Moises. Kung ato basa ng Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 17, mo na yung ato mabasa. Juan Kapitulo 1, versikulo 17. Ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moises, apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. So ang balaod, gipaagi sa Dios ngadto siya ang alagad nga si Moises. Mo'y gihatagan ng otoridad sa pagpanudlo, sa pagdumala sa katawan sa Israel. Muna kung ato tanawon ang gitudlo ni Moises may tungod sa kalanon, doon na na'y kalainan sa panahon ni Moises. Kaya doon na mga mananap, gagimhanlan, na mahimong dili kanon. Parang ito itong basahon sa Levitico, Kapitulo 11, sugod tag 6, sa 12. Muna nga ito mabasa, may tungod sa mga mananap, nga gidili, no? Dili na usahan nato bilang gitugot, kaya wala ba sila manaon sa gitugot. Sa iya ito paminahon. 6 ngadto sa 12. Levitico Kapitulo 11, versikulo 6 ngadto sa 12. Apan ayaw ninyo kana ang kamelyo, ang kuneho o ang lebre. Kinahanglan nga isipon nga hugaw kining mga mananapo. Mausap kini sa ilang kalanon, apan dili pikas ang kuko niini. Ang baboy bisan tuod kung pikas ang kuko niini. Dili man kini mausap. Busa, hugaw kini alang kanimo.
ayaw kamo pagkaon sa karne ni ining mga mananapang, ni muhikap sa ilang pating lawas, kay hugaw man sila alang kanina. Sa mga mananap nga napuyo sa tubig, makahimo kamo pagkaon ni ining musunod. Ang tanan nga anaa magpuyo sa kadagatan ug sa mga suba nga may mga kapay ug mga himbis. Apan, bisan unsa nga anaa sa kadagatan ug sa mga suba ug sa katubigan nga walay mga kapay ug mga himbis, dili angay kanon. Kanang mga mananapa kinahanglan isipon nga hugaw, ayaw kamo pagkaon kanila ug likay ang ilang pating lawas. So klaro kayo nga doon na kalainan. Kaya sa ating nangyayari sa panahon ni Noe, mahimong kanon ang tanang matang sa mananap. Pero sa ating nangyayari karon, doon na may mga ngan sa mananap na dili anay kanon. Kaya gila kinilila ng mga hugaw. Muna sa Leviticus 10, ningon ang Ginoo, ngayon ninyo ang karainan sa hidlok ug sa hugaw, sa balaan ug sa dilibalaan. Ato basahan, mura gyud nga Levitico Kapitulo 10, versikulo 10. Ilhon ninyo ang kalahian sa balaan ug sa dili balaan, ug ang kalainan sa hugaw ug sa hidlok. Sumara ang sugo sa Ginoo ngadto sa katawan ng mga Israel. Mamatay labot ana kasi Israel naman ano, pero ato lang tanawon kay karon panahon na dunay man kay suna nato mananadlo ana pagtulon ana. Nga dunay mga mananap nga gila nga mahugaw sa mga panahon. Pero kaginiha nga ang karne nga may dugo dili pagkaon, pero sa panahon may season sa hinungdan nga dili ipakaon sa dugo, pero naay panahon ipakaon. Tungod kay matong basbasan sa Levitico Kapitulo 17, versikulo 10 ngadto sa 12. Ang dugo sa ilang panahon kaniya ito maipapas sa sala sa tao. Halad kini pagpapas sa sala sa tao, manang di ipakaon. Pero kung dili gamiton mahimong kanon, ato basahon sa hinungdan. Levitico Kapitulo 17, versikulo 10 ngadto sa 12. Ug kung may Israelita o namuduo nga nagpuyong tipon kanila nga mukaon ang bisan unsa nga dugo, magigbatok ako kaniya ug hinginlan ko siya gikan sa katawan sa Dios, kay ang kinabuhi anaa sa dugo. Ug ihatag ko kini kaninyo aron gamiton sa pagpapas sa sala diha sa halaran alang sa inyong kinabuhi. Sanglit ang dugo man, ingon nga tinugdan sa kinabuhi ang makapapas sa sala. Kini ang hinungdan ngano nga gisulti ko ang mga Israelita nga walay bisan kinsa kanila o sa mga dumuduo nga nagpuyo nga mupaon og dugo. Sino hinungdan? Nga nang dili pakaon ang dugo sa panahon ni Moises. Tungod kay gamiton kay pagpapas sa sala sa tao. Pero kung dili gamiton mahimong kanon, no? Naisugo ni Moises, mahimong kanon. Nana sa Levitico 10:18. Atras ng kamay. Levitico Kapitulo 10, versikulo 8 at 18. Ug sanglit ang dugo niini wala matag-a sa sulod sa sanktuaryo. Inihon pa kining gikaon dito sa sanktuaryo, sumala sa akong sugo. So mahimong kanon. Kung dili gamiton na papas sa sala sa tao. Muna magtuon ng Biblia ito, isabto ng atong ibasa. Nagdepende din sa panahon. Pero karon sa atong panahon naman ni Kristo. Kung sa itong ni San Juan, ang grasya o ang kamaturan may abot ka nato pinaagi ni Kristo. Muna kamatod pa ni Kristo, kung tinuot nga iyang mga tinunan, mahibanod na siya mapagtununan. O masunod na siya mapagtununan. Ibanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 31 ngadto sa Juan Kapitulo 8, versikulo 31 ngadto sa 32. Busa mingon si Jesus sa mga Hudiyo nga nanuo kaniya, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayud nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuoran, o ang kamatuoran
tanan maghatag kaninyo kagawasan. Klaro kayo no, nga kung tumano na ito ang pagtulunan ni Kristo, siguro, labing siguro makita iya yung matinunan. Nan, kung sa may pagtulunan ni Kristo, may tungkol sa pagkaon. Kung nato tanaw, doon na kalainan. Kaya kung di mo basahan ang Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 7, versikulo 18 hanggang sa 19, so yan ang iparahayag na munang kanon ang tanang matang sa pagkaon. Depende sa ito magustuhan. Ito kami na. Marcos Kapitulo 7, versikulo 18 hangtod sa 19. Sa inyong panabot, sama ra kamo sa uban. Mitubag si Jesus kanina. Wala pa di ay kamo makasabot. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Kay kini dili man mosulod sa iyang kasing-kasing, kundi ngadto sa iyang tiyan, ug unya ugula usab sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. So, tataw kayo, muna yung tinaw pa sa itong tutok. Ang pagtulunan ng ibilin sa itong Ginoo di ang pinagi sa itong simbahan na nagdipindi na sa itong kabubuton kung unsa ang pagkaon ng atong nagustuhan. Hindi pa naman sa itong kasing-kasing. Kuri, nato na sa itong tinae, di ka sa itong tinae, igawas mo na sa itong labas. Klaro na, pagtulunan sa itong Ginoo na biskot nato sabton ang gusto nga kahulugan siya mapagtulunan. Kaya di na Kristiyano, huwag tudlok na kung kaon ka baboy, may impyerno ka. Mamanay kasagaran, ipanudlok ka sa mga igsunan na itong nahimag sa tibag to. Na para nila ang pagkaon, kinahanglan gyud usa sa mga pagtulunan ato sundon ang pagkaon nitungod sa panahon ni Moises. Una wala man ta maapta sa mga pagtulunan ni Moises kundi na mata sa pagtulunan ni Kristo. Panahon ni Kristo wala na niya itudlo. Mabitaw nga sa nang gigutom San Pedro, naghigay pa mas pagkaon isa kasi sa top sa balay. Ug dito nagampo siya. Ug nakita niya nga naapli ang langit. Ug mayon siya sa kapanapton, nagigtan sa pagkusina o nakita niya ang tarang mga matang sa pananap. Mga naglupad, nagkamang, mga ihalas. Ug dito sa langit, nadumog ang tingog, halapin mo pag-ihaw o kaon niya. Si Pedro lagi kay Judeo, matinumanon sa mga pagtulunan sa ilang katiguan, niyon sa libalibad sa di ko Ginoo. Kayo pa po makakaon o bisag unsang gilang mahugaw. Nasa itubag sa langit, ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nagihinluan na sa Dios. Gihinluan na sa Dios. Ang mga gilang mahugaw ang mga kalatuan niya itong panahon ni Moises. O nag-agda ng Ginoo sa pagkaon. Nakiriman ito mga iksura ng mga ikaw si Pedro. Dili question kung ikaw ba si Pedro o wa. Ang importante nga ito masabtan na gilargahan na tas Ginoo. Na mahimo na itong kanan ng isang matang sa manat. Depende sa atong nagustuhan. Kaya di naman yung musod sa itong kasing, kuli yung sa putayan o magawas na sa itong lawas. Kaya matang na San Pablo na sa Roma, Kapitulo 14, versikulo 17, ang gingharian sa Diyos, dili pagkaon, dili pag-inom, kung dili pagkamataraw, maghihatag ka na to sa Espiritu Santo. Muna po na ito ang sumadahon, ang pagkaon huwag inabot sa atong kaluwasan. Ato kami na. Disiplin. Roma Kapitulo 14, versikulo 17. Kaya ang gingharian sa Dios, dili pagkaon. Kaya ang gingharian sa Dios, dili pagkaon o pag-inom, kundi pagkamataron, pagigdait o kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. Klaro na no, pero bilis na mangugat na yun. Makiglalis yun. Na naaman, balik yun sa Old Testament, naaman sa basang sa Levitico 11, versikulo 7. Ang baboy rin ba kayo ina matawag na ito mag-iinitan, hindi kinipakaon. Kayo na kondisan sila makaon, para di kayo musamot kamahal ang karni sa baboy. No? Klaro mo na ilang panaglaw mo matadimao. Kaya sa Kristiyanismo mapagtulunan, nagdepende niya sa atong gusto. Kaya kitang tarang gidawat sa Diyos, bisa naman sa atong kanon. Mahimo dita mo kawar, kaya na may katuliko ka di mo kaw karne. Para sa kong anak, dilim kaw karne, ang kanon nila mga
tanong na, nakoy anak na di mo karne. Kay naanad siya na di mo karne. Labi na nga, dito siya matawag na nagdako sa Norway, no? Nito mo di siya mo karne. Hindi mo na puso, no? Di ba na yung pagos, kaya mo na kamubuton. Mabito ko na yung tanaw, ang pagmantalo sa mga Kristiyano, dahil sa tinudlan sa mga igsunan itong nasa SDA. Basta may panunod sa mga Kristiyano. Kung ito masan ang Roma 14, versikulo 1 hanggang sa 3, wala nga ito mabasa. Kita ka ito pagawasan, depende sa mga siya ito gusto. Roma Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang sa 3. Dawatan ninyo ang huyang sa pagtuo sa walay pagiglalis kaniya. May nagtuo nga mahimo nila pagkaon bisag unsa, apan ang huyang sa pagtuo mukaon lamang og utanon. Ang mukaon bisag unsa dili angay maghukom sa tawo nga utanon ray kanon. Ug ang tawo sab nga utanon ray kanon dili angay maghukom sa tawo nga mukaon bisag unsa, kay gidawat na siya sa Dios. Klaro na pagtulungan na. Ang tarang ginawat sa Diyos. Mahimong mong kawang ka bisag unsa, gidawat ko sa Diyos. Bisan mong kawang kapagtiki, mga bakit, mga uhipan. Huwag dili ang ginawa na, kaya ang pagkawang di mo lang sod sa to, kasing-kasing. No? Gidawat sa Diyos ang tanan, pero sila gani makapanodlo. Pasira ng magali, atake mo ng Katoliko. Kini mga Katoliko may impyerno, kay mga ang baboy. No? Di ba na mga tugtulungan na? Muna magbantay ta sa itong panahon karon kay nagkadaghan ang mga relihiyon, nagkadaghan ang mga bundok, na nag-atake na to. Kita ang sentro, ang pundok na gitukod sa itong Ginoo. Muna ako dito kamatmon, na kita ang tayo gusto, doon ay pipila, di mo kumiyon na daghan, doon ay pipila ka magkakuliko na saag sa kamatuuran. Nisunod sila matinudloan, mga magkadima ko. Kayo man ay tudlo sa mga apostoles, huwag man ay tudlo ni Kristo. Nani, kung mong tanaw ng buhat sa mga apostoles, karantanan na gilang mahugong mananap sa karantugon, gilimpiyo ka na sa Ginoo. Nabasa na ba na to? Oo. Kung ito basa na buhat, Jess nga to sa 15, sa nagigutom si San Pedro, muna yung ato madamo. Buhat Kapitulo 10, versikulo 10 ngadto sa 15. Gigutom siya og buot mukaon, ug samtang gihikay pa ang pagkaon, nakakita siya tanan-aw. Nakita niya nga nabukas ang langit, ug may gitunton nga ingon sa usa ka dakong panagton nga gihigtan sa upat ka eskina. Sa sulod niini diha ang tanang matang sa mga langgam nga ihalas, ug mga mananap nga naglakad ug nagkamang. Unya may tingog nga miingon kaniya, hala, Pedro, pag-ihaw ug kaon diha. Apan si Pedro mitubag, dili ko Ginoo, kay wala pa ako makakaon o bisan unsa nga giilang hugaw. Ang tingog miingon kaniya pag-usab, ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Klaro kayo no? Tagalangit, dili sa Batista ako, kay kwento na nga puntuhan niyo siya, Brad, tingog gato sa Diyos o tingog sa yawa? Niko, kisa may tuwas langit, ang yawa o ang Diyos? Pagkakag-interpret ng Bible, ayaw isipang mahugaw ang bisan sa kaginluan sa Diyos. Kaya kabubuton sa Diyos, nakitang tanan, mayo sa Diyos, sa mga kapagtuko. Ulihan ko niyang gawin ko ang mga hentel. Ang mga hentel, mukha na bisa kunsa. Pero ang mga Hudiyo umanad, yan, gihatagan ang panahon, o higayon, no? Nga makapili sila sa gusto nila. Mahimo ba nga mukaon sila o dili? Manang gihatagan tawag, kagawasan. Mabita kung balikan nato ng 8:32, matod na ni Kristo, may balo ka mas kamaturan, o ang kamaturan, maghatag ka ninyong kagawasan. Muna nagdipindi na nato, nagawas nang kapapili. Kung sa gusto na ito, nakanon ka mag-iskot ang pagkaon. Pero kung yung panahon sa Kwaresma, na may balawang simbahan, gitawag na ito abstinence. No? Abstain from eating meat sa mga Biyernes. So sa Kwaresma ko sa mabilis sa tanang tuig, kung mahimo. Muna ipaghiyo sa nato sa pasakit o sa matayo ni Kristo dito sa krus. Pag disiplinas ng kagalingon, ginagpay na na. May ito po sa pagkaon. Muna igingon sa Ginoo, kung makahimot ang disiplina,
makahimong sabta sa dinagko. Muna ang simbahan na doon ay otoridad o gao, pagdili o pagtugot, kaya mo man ang matawag na itong ayawi sa itong kalawasan, na makaabot na tayo itong gigarian sa langit kung kita modawat ng simbahan, mga haligi o sukaranan sa matuoran. Kaysa ako nang gingon, karang panahon na naidaghan ni dawat ni Kristo, pero modawat sa iyang simbahan. Muna ato timanan, nang tinod nga ni dawat ni Kristo, kung modawat sa iyang simbahan. Kaya mo tayo Kristo, nagsalikoy kaninyo, nagsalikoy sa kanako, o kaniya ka nagsugo kanako. Lucas, Kapitulo 10, verse 46, ato basahon. Lucas Kapitulo 10. Lucas Kapitulo 10, versikulo 16. Unya mingon siya sa iyang mga tinunan, ang mamati kaninyo, mamati kanako, o ang masalikuay kaninyo, magsalikuay kanako. Klaro, ano sa malhuman. O ang magsalikuay kanako, magsalikuay kaniya, nga nagsugo kanako. Muna, kung isalikoy na itong pagtuloy na sa simbahan, dili lang yung simbahan na salikoy ko dili si Kristo o kang iyang amahan. Na nagpadala niya harang kitang tanan mayosa. Kang para sa Ginoo, dili man pagkabahin-bahin. Buhat mo na sa yawa, di mo na buhat sa Diyos, no? Kung ito tara ni Kristo, Kapitulo 1, versikulo 10, manay araw kung para sa Ginoo, paghiusa sa tanang mga tao, ubos pagdumala ni Kristo. Muna kadagay ni Dawat ni Kristo, pero nagsalikway sa iyang simbahan. Ato paminaw. Uno, Jis. Efeso Kapitulo 1, versikulo 10. Ang laraw sa Dios nga tumano niya inigabot na sa hustong panahon, mao ang paghiusa sa tanang mga pinuhat diha sa langit ug sa yuta, ubos sa pagpangulo ni Kristo. Naklaro, ana. Pagkabot sa gustong panahon, pero sa gustong panahon. Pagkaali ni Kristo, una, ilan naman katuig, gikan sa panahon ni Kristo, hangtod karon, almost 2,000 years na. Mula kining nanupak sa pagtulunan sa itong simbahan, wala mang nagsupak sa simbahan, kundi nagsupak sila ni Kristo. Na may kabubuton sa Diyos ang tanang tao, mayusan at kaniya. Dili masukot ang Ginoo makitang tanan magkabahin-bahin, no? Dili masukot ang Ginoo makita mahimong daghan ng mga pundok. Kay kuno to tanon, kini sila mo na ba o nakikkompetensya sa pundok o sa simbahan nga gitukod sa itong Ginoo. Naging ko ni mabasa ng Efeso, di mo na itukan sa maging suna na to, mga Katoliko. Di na nila, basa nila na nikayan. Kung sabay na sa Efeso, Kapitulo 4, versikulo 4 hanggang 5, ato makita din nga usarigid kalawas, usarigid kasimbahan, usarigid kabunyag, na ato mabinaw. Efeso Kapitulo 4, versikulo 4 hanggang sa 5. May usalamang kalawas ug usa ka espiritu. Ingon nga may usalamang kapaglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usalamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. Klaro kayo ang kasulatan, nagisgot, no? Pero sa ko nang yun, maglikay ang tigsuna na lang ni Katoliko kay mabulgar man. Nga kini sila mo hinungdan sa pagkabahin-bahin. Kaya ang Biblia, nagtugan mo na ito, may usalamang kalawas, ingon usa na ka espiritu, usa ka pagtuo, usa ka Ginoo, usa ka bunyag. Usa ni lawas, hay lawas, no? Kanindot sa lawas, ang lawas mo ni tanan mo ng simbahan. Kolosas Kapitulo 1, versikulo 18, ito pabinawan. Kolosas Kapitulo 1, versikulo 18. Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang ibanhag sa mga patay, aron siya ang paguna sa tanan. Klaro kayo naman iso, no? May usara ka lawas. Huwag kining sa kalawas mo ni ang simbahan. Sa ito ba, may usara ka simbahan ni Linagan? Mga kinsa man yung mga pundok na karon namugna, gumikan sa mabuton sa Ginoo. Muna yung mga pundok na di pa hinangnuan at tandaan sa itong Ginoo. Namatod pa ni Kristo, naman sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 24, versikulo 4
ngadto sa 5, kama 24, nga magbantay ta sa atong panahonan karon kay daghan ang manungha magdaladala sa kanan. Dako ni sa Kristo. Pero nagsalingkoy sa kabubuton sa Dios, nagsalingkoy sa simbahan. Ato ko ninaw. Mateo Kapitulo 24, versikulo 4, ngadto sa 5. Si Jesus mitubaw, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimpong ni bisan kinsa. Kaysa ako ngalan daghang tao ang muanhing nga mag-ingon, ako ang Mesiyas, ug daghan ang malimbungan. Kay manungha ang mga miniing nga Mesiyas ug mga miniing nga propeta, maghimo sila og mga dagkong milagro ug mga katingalahan aron pagpasalaan sa mga piniling sa Dios kung mahimo. Klaro kayo, no? Makining mga mini na mga magtutudlo, mga mini nga nagdasal ni Kristo, makahimo sa dig mga milagro, makahimo dig magatingalahan ng mga buhat, na ang bakol, makalakat, ang bungo, makadungo, ang makasulti. O mata pa nila, doon na nagibanhaw. Muna nga dito paningla, kaysa atlas pagkong, wala may tabok, sarang mampo sila, Ginoo, nagsangyo mas sa mga mensahe. Ginoo, naghimawid mga milagro sa mga lan. Ginoo, nag-ayos sa mga sakiton. Pero sa inyo ni Kristo, wala kung kailan ninyo, pahawa ka mo, nga mamamuhat o dautan. Dautan ang pagkabayin-bayin. Dili masukot ang Ginoo na makitang tanan, magkakuyaig sa pagtuo, may ng daghan ng pundok, managlayo ng pagtulunan. Manapanato pa sa Ebanghelyo sa Mateo, na Mateo 21, Mateo City, versikulo 21, Mateo 23, muna bantay ta, di ta pailad, manay makahimog milagro, makahimog sakiton, pero di ta paningla anak. Kaya di na katawhan sa itong Ginoo. Ito kung tanong kahimog milagro. Mateo Kapitulo 7, versikulo 21 ngadto sa 23. Dili ang tanan nga magtawag kanang Ginoo, Ginoo, makasulod sa gigharian sa langit, kundi katulamang nagtuman sa kabubuton sa among amahan nga atuan sa langit. Kung maabot na ang adlaw sa paghukom, daghan unya ang maingon kanako, Ginoo, dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios o pinaagi sa imong ngalan, gihinganlan namo ang mga yawa o naghimo kami daghang mga milagro. Apan ako maingon uriya kanila, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamo mga makasasama. Klaro na, no? Huwag kung kailan ninyo. Bisa nagdamo sa kuman, nag-ayong masakiton, naghimong mga milagro. Huwag kung kailan ninyo. Nga naman, ang Ginoo dili masugot na kita magkabahin-bahin. Pagkani ni Kristo sa kalibutan, yang gibuot nga mausara ta kapanon ug busaw sa kamagbalantay. Mabito ko yung basahan ng Ebanghelyo sa San Juan, Kapitulo 10, versikulo 16, mayo nga ito madungog. Namatag pa ni Kristo, ako ano na yung karnero, nga wala may sakop nining turila. Kinahanglan dadon sa sala nini, ug mamatay sila sa akong tingog, aron sila mausara lang kapanon ug busaw sa kamagbalantay. Usara kapanon ang Isaias ng Ginoo nilinagan. Katoliko raw manon. Muna magdores, kanang mga regay mo ng sinuan, dili na iya. Mga karnero lang ang masaag, nangawala, matawag na ito na nangawala sa panon. Ato paminaw. Juan Kapitulo 10, versikulo 16. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop ni ining turila. Kinahanglan, dadon ko usab sila nganhin, ug mamatay sila sa akong tingog, ug mahimo silang usa na lamang kapanon, upos sa usa ka magbalantay. Klaro kayo ng Biblia. Kinahanglan dadon ko sa dinhi, kung mamatay sila sa akong tingog. Wala, kisa may mga tingog na ito, wala mas Kristo din eh. Ang simbahan, nakaubag na itong tanan, na dito kadulay sa tutuigang na ginusan ang ikatong na ito ecumenism. Mga ecumenical movement ang himo simbahan. Aron magkaigsunan na itong madinig katoliko, mahibalik sa itong pundok. Kaya muna kabubuton sa Diyos na kita, ngayon sa lamang kapanon, ubusaw sa paglantay. Mabitaw mo sa diyan ang atong Ginoo sa gabi nga sa kibudian, doon na sa ipakampok, na mausaraw tataka katauhan. Mayo sa takad to sa Diyos, sa amahan o sa anak, tuyos saraman sila ka Diyos, no?
versículo 21 ato paminaon. Di kita kabasa dia ang Ginoo gusto nga kita magkabahin-bahin. Dili ay ato paminaon ang kabubuton sa Ginoo. Juan Kapitulo 17, versikulo 21. Nagampo ako mausaunta sila, amahan. Mausaunta sila dinhi kanato. Ingon nga ikaw ania kanako ug ako ania anaa kanimo. Aron motuo ang kalibutan nga ikaw mao'y nagpadala kanako. Tataw kay na mausa sila amahan. Mausa sila dinhi kanato. Muna ang kabubuton sa Ginoo. Muna ang sa may kahimtang. Dili magigsoon na to, mana sa laing pundok sa tinuhan. Dili ako nagsulti ni ang Biblia may ito masultihon. Na nasa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 18, sunod sa 19. Nga kinining tanan, nga manang gawas sa itong panahon karong malain-lain na pundok, gitawag na kinisinig mga kaaway ni Kristo. Anti-Christ. No? Ato paminawan. Unang Juan Kapitulo 2, versikulo 18 ngadto sa 19. Mga anak, tuhol na ang katapusan sa kalibutan. Gisuginlan na kamo nga moanhi ang kaaway ni Kristo ug ania na karon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa, masiguro nato nga tuhol na gayud ang katapusan. Kining mga tawhana dili tinuod na sakop sa atong mundo. Busa, nangulag sila kanato. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan, namiya sila aron mailagayod nga sila dili kauban nato. Sumuna ang panahon ni San Juan. Magkadaon na ganit katapusan sa kalibutan. Matod pa San Juan, manggawas kini mga anti-Christ, mga anti-Kristo, mga kaaway ni Kristo. Kasi nganan, namulag sila gikan kanato. O kanato tanan ng kasaysayan, nagsugod din sa panahon ni Martin Luther. Nibias Martin Luther, o yung pundok mahinungdan sa pagkabahin-bahin. Nagkaroon panahon na ni kabat na sabit sa mga 50,000 kapundok sa tinuhan nga nagdas nga ni Kristo. Walang sa ito bahaton, kaya labing nindot kauntama panahon karon sa nining ato bigo, ang ato bisita may ato palabir, usa lang ka teksto nga ako'y hatag. Unsa may ato buhaton, aron dili kita masaag din yung mga pundok nga ito ko ni Kristo. Kay mura bilhin nato mga kahuyangan mga Katoliko. Ato masutin sa San Juan kung sa angay nato buhaton. Ato basahan ng ikadawang Juan, Kapitulo 1, versikulo 9 ngadto sa 11. Ato na paminaw ang pamalandugan to pagayo. Kay ning panahon sa Kwaresma, mo ning panahon nga daghan kay meditasyon. Magsuroy-suroy, sipit-sipit ang Biblia aron madlarang ta sa ato pagtuo. Unsa gyud ni San Juan ato paminaw? Ikadawang Juan Kapitulo 1, versikulo 9 ngadto sa 11. Ang Dios wala diha sa tao nga dili usunod sa pagtulunan ni Kristo, kundi magdugang hinuon niini. Apan ang amahan ug ang anak anaa kaniya nga nagsunod sa pagtulunan ni Kristo. Busa kung may muanaha kaninyo nga dili magtudlo niining pagtulunana, ayaw siya tawata sa inyong balay. Ayaw gani pag-ingon ang kalinaw mag-uban unta kanimo. Kaya manghinaot kaniya sa kalinaw, makaambit sa dautan niyang buhat. Makaambit sa dautan niyang buhat. Nga nang maambit, kung ato sila tagdun, ato sila dawaton. No? Kay kita na mabisan ng labata, di pa ta kapanapusahay na imo daw brad, sister. Niya may nagsanios pong sa Ginoo. Una, ganahan matagpong sa Ginoo. Ma-entertain dayon ta. Sige brad, ang lingkod sa mo. Muna hinungdan, pipila ka mga minuto, pila ka mga oras, murag nakita sa mga magtutudlo, mga mini, na murag kag na sold out. Sister, mabalik ni karon Merkules, Martes, depende. Labi na ng mga kaigsunan na ito, mga Mormons, kuno sa imo trabaho, matabang-tabang na. Aron kayo pagpakita nga mga ayaw, di sila dupuhan na. Mailad na, no? Marang tambang ni Sanoan, ayaw sila dawata sa ng balay. Ayaw ka ni Panginoon ang kalinaw magbuhat kaninyo, kaya manghinaw kinas kalinaw, makambit sa dautan ng buhat. Dautang buhat ang pagkabahin-bahin. Nanindot na kayo, pero gamay naman ang panahon. Importante ang atong bisita ng mga itong main speaker karong hapon na. No, ako'y hatag balik, ning microphone sa ato, MC
sorry ha, pero dili sa pagdipinsa ang among istoryahan po related gyapon sa atong topic karon. Saglit karon mga adlaw o mga semana una diata sa semana o sa pagsaulog sa Kwaresma, diin kita gipahinumduman sa pag-stick on, pagpabilin diya sa atong pagtuo o labi na gyud kung kita nahisimang nga kita mobalik nga sa sabakan sa atong pagtuo. Nya karon hakon kaayo kay di atay bisita si Brad Paul Alima, kadiin dayag iyang gipadayag nga siya kaniadto sa iyang pagbata sa kalibutan, daan na siyang nakasaksi sa diduhatan ni Jehovah. Nagkaroon siya mismo mo yung padayag kanato aron sarang magatay kita pagbalik ngadto sa kabakan sa atong mananubos. Sugatong ta sa pangpakpak si Brad Paul Alima. Daghang salamat sa atong tinahod nga tigpailan. Ang akong pagyukbo kaninyong tanan, maayong hapon kaninyo. Pwede po while nagsulti ko ongoing po ang pag-snacks, no? So saban mag-stop sa ta o mga 5 minutes or 10 minutes, so ato sang dapiton ang tanan nga atong ambitan ning init pagkaayo nga gidalit nga snacks alang kaninyo. So once again, maayong hapon o atong ampuan ang atong pagkaon, no? Manindog ta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Lord, padalangin ni kining pagkaon nagiandam sa among makaigsuonan, hinaot kini makahatag og sustansya kabaskog sa among panglawas aron makalahutay kami sa pagpangalagad kanimo, makapaambit sa among kusog o makahimaya, makapadayon sa pagpanerbisyo ngadto sa among makigsuonan. Panalangin ni Lord ang nag-andam ni ini, mubuhi sila grasya nga naghingapin alang sa ilang panginahanglan ug kaming tanan nga moambit ni ini. Panalangin ni kini nga makahatag kahimsog sa among panglawas. Kini namong pag-ampo ang mo kini gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo imong anak uban sa Espiritu Santo, Dios nga usa, uban kanimo Amahan hangtod sa kanturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. So atak. So mo hatag ta og 5 minutes alang sa atong snack.